Huwag mo lang i-master how to make more money. Di ba minsan expert tayo, I can make money. Mamaya lang, pag tumawag ako, makaklose ako ng deal. Mamaya lang, pag nag-live ako, makakabenta ako. Mamaya lang, pag nag-webinar ako, makakabenta ako. Dapat, i-master mo din cost control. Okay, Universe, pag-usapan natin, money principles. 6 money principles for age 40 or 50 or kahit 60. Pwede natin itong gawin. Alright? Pwede natin itong i-apply sa buhay natin para matupad pa yung mga pangarap mo. Again, lagi sinasabi, for yourself and for your family. Let's go. Let's go. Get your pen and notebook. Simulan natin. First principle, age is not a barrier to making money. Yes, kung 50 ka ngayon or 60 ka, huwag mo isipin ang edad. Huwag mo sabihin sa sarili mo, stop saying this to yourself, na hindi na ako magkakaroon ng maraming pera. Don't. Kasi ang pera po, walang kinikilalang edad. Once you begin to attract money, kahit anong edad mo, pupunta sa iyan. Nakikita natin, di ba, yung mga batang nagvo-vlog? Age is not an hindrance. Hindi naman sinabi ng pera, ayoko magpunta sa'yo kasi bata ka pa. O yung mga matatandang nagtagumpay, hindi naman sinabi ng pera na ayoko magpunta sa'yo kasi matanda ka na. So, money comes once you learn how to attract the money properly. Kaya age is never a barrier. Kung 40 ka ngayon or 50, walang edad sa pera. Ang pera, hindi niya alam kung anong edad mo. Dumadapo siya doon sa deserve na puntaan niya. Kaya ang dapat mong gawin, instead of thinking of your age, tinan mo, qualified ba ako para puntahan ako ng pera? Can I attract more money? Huwag mong tatanungin sarili mo, napupuntahan pa ba ako ng pera at may age? Hindi po yun ang tanong. Ang tanong, ka-attract ka ba para puntahan ka ng money? Because age is not a barrier to making money. Second principle na dapat nating matutunan habang tayo nagkakaedad o kahit may edad ka na, skill building is directly proportional to money making. Yes, the more skill na meron tayo, papaliwanag muna natin. Meron pong entry level ang skill at meron din po siyang higher level. So, ganito po. May mga skills na ginagawa natin na minsan basic lang. Tama po? For example, writing, editing, speaking, organizing people, these are all skills. Minsan, nasa basic tayo. So, pag binild mo yan, napunta ka sa specialized skill, ang tawag po dyan, skill building. Mas tumataas ang level mo. So, yung basic skill, ang na-attract natin is low amount of money. Kasi basic lang alam mo di ba? Kung ikaw naman din magbabayad, kung basic lang alam nitong kausap mo, anong bayad mo? Basic lang. Pero pag may nagpunta sa'yo, specialized skill na meron siya, iba yung payment mo sa kanya. Mas malaki ang amount. Ganun din po sa atin. Skill building is directly proportional to making money. Mas mataas yung level ng na-build mong skill, mas specialized ka, mas tumataas yung level ng money making mo. Kaya at age 50, tingnan mo ang skill mo. Baka tumanda na tayo, pero basic pa din ang alam natin. Dapat nag-i-specialize ka. Kung meron ka ng basic skills, for example ngayon, or nung in your 20s, in your 30s, meron kang basic skill. Baka ngayon, specialize ka na. Specialized skill meron ka na. Naalala ko na isa sa mga interviews ni Regine Velasquez. Dati ang role niya, kumakanta siya. That's the basic skill. Pero dumating siya sa punto na mentor na pala siya. Mentor na siya ng mga kumakanta. Yun na yung gusto niyang gawin. So, anong tawag doon? From basic skill, jumping to specialized skill. At sa edad natin, 50, dapat ang skill natin, specialized na. That's why you have to identify first what is your skill, then you have to enrich that, attend webinars, attend seminars, magpaturo tayo, bumili tayo ng books,
Maging intentional tayo on developing our skills para maging specialized. At pag naging specialized yan, that's the point that we can earn more money. Second principle. And the third rules of money is be more technical about money. Kahit may edad ka na, dapat technical ka pa din. Ibig sabihin po, matutunan natin ang mga technical requirements how to make money or about money. Example, sa amin pong team sa IMG Rockstar Community, as you know, ang mga members ko po doon ay mostly OFW, mga nandito sa Pilipinas, pero meron kaming common ground. That is, lahat kami edad 50 pataas or 40 pataas. Kaya pagka gusto nilang mag-invest sa mutual fund, kasi dito po sa community natin, you can invest mutual fund. Automatic, pag nag-member ka, meron ka ng savings. And that savings, pwede mo siyang ilagay sa mutual fund investment mo. And pwede kang mag-top up as low as 20 pesos. At kaya mo yung gawin sa portal mo lang. Kasi once na nag-member ka po sa ating community, magkakaroon ka ng portal para po siyang website. Kaya po siya DIY, do it yourself. So, iba sinasabi nila sa amin, parang hindi ko alam maglagay ng 20 pesos sa mutual fund ko. Parang hindi ko alam maglagay ng 50 pesos sa mutual fund ko. Tinuturuan namin sila para DIY. Like yung mga OFW natin, mga nasa Hong Kong, nasa Macau, nasa Saudi. So, yung una, hindi nila maintindihan paano ako magta-top up ng 20 pesos, paano ako magdadagdag 100 pesos. So, ngayon, natutunan na nila. Be more technical. Ayun ang katotohanan ngayon eh. Hindi na uso yung, hindi ko kasi alam yan eh. Dapat alamin natin. Nung una rin po ako na nag-i-invest sa mutual fund, hindi ko rin po siya alam. Hanggang sa nagpaturo din ako. So hanggang sa natutunan natin. Kaya pwede tayong magpaturo. Sa lahat ng mga may edad, it helps na maging technical tayo. Matuto tayo technical aspect to make more money. Hindi pwedeng kakatwiran again natin na hindi ko alam yan. Mag-aral tayo. Marami pang may edad, mas may edad sa atin na kaya nila ngayon. Madami akong members, may edad 50, 60, kaya pa nilang gumawa or bumili ng shares sa mutual fund, DIY, na kaya nila. Because that's the rule of money. And fourth rule of money is this: money wants multiple transactions. Mas gusto ng pera, mas dumadaloy siya pag nagsisirculate siya, maraming transactions. Kaya at age 50, at age 60, kailangan meron tayo, sabi ko nga, marami tayong bank accounts. At open ka sa mga receive ng pera, paglabas ng pera, pumapasok ang pera, nilalabas natin ng pera. Ibig sabihin, may transaction sa buhay natin. At yun ang gusto ng pera. Money wants to circulate. Kaya pag yung pera, itinabi mo lang siya, hindi siya nagsisirculate, mananatili siya dyan forever. Kaya nga dapat kung naka-up ka, ang cellphone mo, tunog siya ng tunog. Yung winidraw mo, tapos i-deposit mo ulit. Di ba minsan nainis tayo sa ganun eh. Alam mo, winidraw ko, tapos i-deposit ko lang. Because you have business. You have transactions. May tinatransact ka kasi. One of things na ayoko talaga nagpupunta ng bank. Pero I have to go to the bank. Kasi I have business. I have transactions. Pag walang bank transactions sa cellphone mo, sa mga accounts mo, stagnant. So, at age 40 or 50, kailangan merong multiple transactions na nagaganap. Welcome natin yan. And number 5, this is important. Master money making and cost control. Pareho mong i-master. Huwag mo lang i-master how to make more money. Di ba minsan expert tayo, I can make money. Mamaya lang, pag tumawag ako, makaklose ako ng deal. Mamaya lang, pag nag-live ako, makakabenta ako. Mamaya lang, pag nag-webinar ako, makakabenta ako. Dapat, i-master mo din cost control. Nakokontrol mo yung cost mo. Kasi, once na na-master mo lang how to make more money, you cannot or you did not master cost control, baliwala yung kinikita mo. Isabay mo yon. Make money, tumataas ang money line mo, yung cost control mo, yung cost mo, mas bumababa siya. Okay? Bumababa ang cost mo. Kasi nakokontrol mo siya. Sabay natin yon. At age 50,
Dapat, sabi ko nga po, natapos na tayo sa mga experiments, natapos na tayo sa curiosity. Yung curiosity kasi, isa yan sa mga nagiging dahilan bakit mas malaki ang gastos natin. You know why? Kasi curious ka, ano kaya ang lasa nun? Ano kaya itsura nun makapag-travel? Ano kaya yung feeling ng naka-Gucci na shoes? Ano kaya yung feeling ng naka-branded na damit? Diba? That's curiosity. Okay yon. Pero at age 50, palitan mo yung curiosity mo. Dapat ang curiosity mo, magkano kayang kikitain ko kung magbebenta ako ng ganito? Magkano kayang kikitain ko kung sasali ako dito sa group na to? Magkano kayang kikitain ko if I will start my food cart? Magkano kayang kikitain ko kung mag-i-start ako ng mutual fund investment? Curiosity. Dapat ang curiosity mo, how to make money, not how to spend money. And next rule is more money diversification is the key. Diversify your income, at least 3 sources at age 50, and diversify your investment, at least meron kang 3 investment, and of course, diversify your assets. Yung physical asset natin, dapat kung meron kang kondo, okay na siguro muna isa, then maglagay ka ng apartment, then meron kang maliit na business stall. So, i-diversify para kahit anong mangyari, economically, hindi tayo masyadong affected kasi nag-diversify ka. Alright? Now, next question. Paano ba natin i-apply lahat yan? These money principles para sa age 40 or 50. First, monetize your life stories, experience, and knowledge. I-monetize natin. Ang dami natin experience. Edad 50, sayang experience mo kung hindi mo share sa iba. And i-monetize mo na rin as you share your expertise, your stories, yung failures mo, yung success mo, yung lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, i-share mo sa mga 20 years old, i-share mo sa mga 30 years old para makaiwas na sa failure. You share it, you write a book, mag-sell ka ng e-course, mag-vlog ka, maraming way to monetize your experience. And second, use technology to execute your plans. Gamitin natin yung technology. Like ako, ginagamit ko ngayon ang technology. May AI tayo ngayon na tumutulong sa iba natin transaksyon. Gamitin natin yung technology. Yes, parang mahirap, hindi natin kaya. It takes time to, dapat una, may intention kang gamitin ng technology. Second, magpaturo tayo. I attended one webinar. Umattend ako na isang webinar, nagbayad ako para matuto how to use AI. Kasi ayoko mapag-iwanan. I'm 51, yes, matanda na si Doc. Pero gusto ko pa rin, mapakinabangan ko yung technology meron tayo ngayon. Pakinabangan mo ang technology para ka yumaman. And, of course, stay active. Dapat maging active pa rin tayo. Galaw-galaw tayo. Sabi nga, di ba, galaw-galaw para hindi pumanaw. Maging active tayo. Magbiyahe ka para maka-attend ka ng mga seminar. Alam mo, every Saturday, kaya ako talagang I make a commitment. Kung wala ako sa mga provinces na seminar, nagpupunta ako ng Makati. Kasi yung mga members kong may edad na, 50, 60, every Saturday, nagpupunta sila sa Makati, galing Cavite, Laguna, Baguio, Pampanga, para mag-aral. So, ayoko silang ma-disappoint. Nagpupunta rin ako doon. Sabay-sabay kami natututo. And find fulfillment at any stage of your life. Kailangan may fulfillment tayo. Kahit 40 years old ka, kailangan fulfilled ka. Kailangan nagagawa mo yung purpose mo sa buhay. Kailangan nakakatulong ka sa iba. Doc, 60 na ako. Yes, you can still find fulfillment at age 60. Magagawa mo pa rin purpose mo sa buhay. Makakatulong ka pa rin sa ibang tao. Kikita ka pa rin para ma-improve ang sarili mo, para makapagpagamot ka, matulungan mo yung family mo. Okay, Gilibers, rules in money. Pwede natin i-apply sa lahat ng mga 40 or 50. By the way, you can join our community Gusto mong maten ng mga webinars natin, trainings natin. If you want to meet si Rockstar, PM ka lang. Yan po ang personal FB. Tatawag ako sa'yo. Let's go, let's go. Kape po tayo.